Sa mga kababayan, nagbabalik po tayo para po muli pag-usapan ng BSKE. Marami na pong nagugulimehanan sa mga nangyayari ngayon. I-real to ko kayo, no? Kumbaga, kasi yung ibang mga barangay officials o yung ibang mga tao o yung mga botante, ano na ba talaga? Ano na naman ba ang pwede mangyari? Matutuloy pa ba? Matutuloy pa ba ang barangay SK election sa November 2? Kahit ito po yung sinasabi ng batas, no? Mandato na dapat pong susundin. Kaya lang kasi, sabi ko nga, real talk tayo ha. Katulad din sa nabanggit ko nakaraan na kung susundin ng batas, syempre, 100% yan po ang talagang susundin. Walang ibang susundin kundi yung RA 12232 na kung saan sinasabi nga sa November 2, 2026 ang BSKE at tuloy-tuloy po ang preparasyon ng COMELEC. Yung procurement, tuloy-tuloy pa rin. Yung pag-imprenta ng mga balota, tuloy-tuloy pa rin. Yung voters registration, tuloy-tuloy pa rin po yan. At sabi nga, kamakailan lang ay 85 o 90% ng naka-ready ang COMELEC para sa BSKE. Kasi dapat lang, yan po ay mandato o batas RA 12232. Ito, kung real talk nga tayo ay magiging gitna no? 50-50 ang sitwasyon ngayon. Bakit kamo? Pero mga series ng interview si Senator Amy Marcos. Pero siyang siya ang nag-introduce na ma-postpone na naman itong BSKE na to, no? 2067, RA 2067, kung di ako nagkakamali. Ayon sa kanyang mga sinabi, no, yung ilan lang niyang sinabi na kung maipapasa ito ay parang 50-50. Kung kanyang pupuntusan mula 1 to 10, nasa 5 or 50-50 nga. Tapos samahan daw ng dasal. So, ibig niya sabihin ay hindi sigurado magiging ganap na batas ito kanyang isinusulong na siya yung nag-introduce, no? Siya yung author. Kumbaga version ng Senado kasi senador siya. Iba din yung version ng Congress So, magkaibang version na naman yan. Pero parehong postponement. Behind the scene, nag-uusap-usap po yung mga yan. No? Para po sa inyo lang kaalaman. So pag pinagtulong-tulungan yan na talagang gusto nilang i-postpone, kailangan ay meron silang matibay na reason para talaga namang maging konstitusyon o konstitusyonal ang pag-postpone. Ano ba yung dahilan ng kanilang mabigat na dahilan ng kanilang sinasabi na para ma-postpone ito? Yun pong state of energy emergency na executive order ng presidente. Hindi pa po yan nalilip Hindi pa po nalilip yun. So, yun yung kanilang dahilan. So, may dahilan. Kung sa tingin ko naman para sa akin lang, no? Hindi mabigat na dahilan. Pero yun yung nakikitang dahilan nila na pwede nilang i-postpone ang BSKE. Dahil gusto nilang magtipid. Yun ang sabi nila. Gustong magtipid. Kung ganun man, bakit sila gumawa ng batas na gusto nilang matuloy na sa November 2? Kasi sila po ang gumawa ng batas yan at isa rin sa sinasabi ni Amy Marcos, senador, na bakit November 2? Nakakatawa daw. Nakakatawa naman yung petsa, November 2, araw ng mga patay. Ang araw po ng mga patay ay November 1 naman talaga. November 2 ay All Souls Day yan. So pahabol na lang yun. November 1 talaga yan, ang araw ng mga patay. So, ang tao, pag gustong pumoto, gagawa yan ng paraan. Kasi schedule Ngayon pa lang kung talagang naka-schedule na yan, yung taong mga botante ay meron na silang schedule para dyan. Naturalmente, magbibigay sila ng oras sa kanilang mga namayapang mahal sa buhay at sa araw ng November 2 na botohan. In the first place, ang gumawa ng batas na yan, kayong mga nasa kamara, mga mabatas. Tapos ngayon, sasabihin ni Senator Amy Marcos, bakit November 2? Ikaw pa nga nagbasa niyan nung pumasa yung batas na yan, na-content ko pa ngayon, sabi niyo nga, November 2. So, ginawa niyong batas tapos
kukwestiyonin ninyo. So, yung mga, ibig nyo sabihin, yung mga ginagawa niyong batas ay hindi nyo pinag-aaralan ng gusto. Mga attorney kayo, mga abogado kayo. Na walang galang na po. So, isipin niyo mga kababayan, nakakano lang kasing isipin na parang pinaiikot lang yung taong bayan eh. Pinaiikot-ikot lang itong mga mababatas na ito. Pwede lang kayo palitan at kami palit kami dyan. Pwede ba? Kaya lang siyempre meron kayong criteria eh. Meron kayong qualification. Dapat manalo. Ngayon lang kami, mga botante, mga mamamayan ay nagboboses lamang dito. Na dapat, ayan, ay matuloy na. Hindi yung sasabihin niya, bakit November 2, ganyan. Eh, kayo nga ang gumawa ng batas na yun, tapos sasabihin, kini-question nyo ngayon. Sige, iurong nyo lang, pero 2026 pa rin, okay yun. Kung kaya nyo ng November 2, gawin yung December 1. Or first week of December 2026, baka pwede pa. Okay yun, kasi 2026. Sinasabi ng batas, 2026. Kung ayaw nyo ng All Souls Day, urong nyo ng bahagya, amendment. Pero kasi ang gusto nyo mangyari kung gagawa kayo ng bagong batas. Mayroon ng bagong batas. Una-una, mag-aaksaya na naman kayo ng panahon dyan. Di ba't marami kayong inaasikaso yan sa mga impeachment? Unahin nyo na lang yun. Pero itong BSKE na dapat ay matuloy, nasabi nga ang COMELEC Chairman Garcia na hindi na kami 90% eh. Dapat kang magsalita na rin si Chairman Garcia na tuloy na yan. Dapat sabihin niya gano'n, meron siyang matigas na paninindigan na ituloy na yan, batas yan. Para saan ba yung pagre-ready namin na ito? At unang-una, kung pagtitipid ang gustong mangyari, hindi makakatipid. Alam niyo kung bakit? Sinabi ni Chairman Garcia na kung yan mauurong naman, abay hihingi sila naturalmente ng panibagong dagdag na pondo. Nasa 3 billion, 3 billion ang karagdagang hihingi na pondo kung mapupospone. So, makakatipid ba? Diba hindi? Dadagdag nga ng pondo eh. So, hindi praktikal na gano'n ang gagawin. So, dapat nang tuloy na para nang sa gano'n ma-practice ma-practice ng mga sambayan ng Pilipino, especially mga bagong nagparehistro, mga kabataang botante sa kanilang rights na bumoto at pumili ng kanilang gustong iluklok sa barangay. Lang naman, so kung titignan yung mga tinadahilan, no? Mababaw na dahilan kasi di naman ganun kabigat yung krisis. Oo, may krisis. Pero mababaw. Pero ganun pa man, babalik tayo kung matutuloy ba. Sabi ko lang, kung batas ang susundin, 100% tuloy dapat yan. Ginawa nila yan. Ngayon, gumagawa na naman sila ng batas. So, 50-50 kasi. Nabanggit ko rin naman yun, 50-50. Di natin alam kung saan tayo lalagay. No, 50-50. Pero kung titignan ng batas, 100% yan. Dapat yan matuloy. Wala naman ibang dahilan na sinasabi pa. Maliban na sa executive order na energy emergency. So, kung malilip yun, pwede. Kung halimbawa bukas o next week, kung malip yung executive order na energy emergency, state of calamity, lahat yan ay mawawala siyempre yung kanilang pinaplanong postponement kasi doon nga sila umuhugot sa yung pagtaas sa energy emergency. Doon humugot itong mga mambabatas para i-postpone. Kung mawawala yun, kung malilip na, mawawala na yun. So, wala naman sila pwedeng dahilan para i-postpone. Yun yan. So, malaki ang chance na talagang 200% kung malilip ang state of calamity energy emergency ay wala nang postponement na magaganap. Nuggets na po. So, yun lang po yung ating konting comments dyan sa BSK natin ngayon. Real talk, 50-50 po yan. Pero kung batas ang susundin, 100%. Ayun lang. Huwag kayong malito. Basta batas yan, batas yan. Hanggat walang bagong batas, ito, tandaan nyo.
hanggat walang bagong batas, tuloy-tuloy ang schedule, yung sa calendar of activity na yan, yung pagrehistro ng mga kakandidato, tuloy-tuloy yan hanggat hindi nagiging isang batas yan. Patak niyan, November 2, 2026. Tandaan po ninyo. Walang pipigil dyan hanggat walang bagong batas. Yun ang isipin natin. So, ganito na lang. Kung nagustuhan po ninyo yung ating content ngayon, please, pa-share ng ating video. Pa-share. Tapos, subscribe kayo dito sa aking channel para updated kayo sa mga susunod pang mga video kagaya nito, no? At iba pa. So, maraming salamat. Comment kayo dyan. Magboses kayo sa comment section. Maraming salamat. God bless you all.